Isang araw matapos magkaroon ng kabi-kabilang pagsabog ng mga pager sa Lebanon, mga handheld radio naman ang sunod-sunod na sumabog sa iba't ibang lugar doon. Mahigit 20 na ang nasawi. Ito ang unang balita. May lumalabas na usok mula sa gusaling yan sa Beirut, Lebanon, kasunod ng pagsabog sa loob nito. Kasama yan sa sunod-sunod na pagsabog ng mga handheld radio sa bansa na pinaniniwalaan ng grupong Hezbollah ay pakana ng Israel. 14 ang nasawi sa pagdetonate ng mga radyo at 450 ang sugatan batay sa datos ng Health Ministry ng Lebanon. Isang araw yan matapos ng sunod-sunod na pagsabog din ng mga pager sa iba't ibang lugar sa Lebanon kung saan 12 naman ang nasawi at halos 3,000 ang sugatan. Kinwestiyon ng isang kumpanya sa Taiwan ay tinuturong manufacturer ng mga pager. Itinanggi ito na may-ari at sinabing gawa sa Europa ang mga sumabog na pager sa Lebanon na may rights lang sa kanilang brand. Base sa isang security source, binili ng Hezbollah ang mga radyo at pager nitong Abril na pinlantahan umano ng mga pampasabog ng isang spy agency ng Israel. Nagbabala naman ng Hezbollah na babawian ang Israel. Tumanggi magbigay ng komento ang Israel ng tanungin tungkol sa mga pagsabog. Nakatakdang talakayin bukas ng United Nations Security Council ang mga pagsabog sa Lebanon. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, kailangang gawin ang lahat para maiwasang lumala pa ang sitwasyon sa Lebanon. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.